So, yun, decision nyo po yung nanay, ano? Ay, paano, Ash? Yun yung decision ng mama mo? Okay lang po sa akin. Okay lang. Sa'yo, Kat? Okay naman po. Okay, ayos lang. Final decision na talaga yan, ay. Opo. Final decision na. Ikaw, Ash, final decision na ba yan? Opo. Ikaw, Kat? I left the hall light on in case you come back home. I sent a text that I was wrong. Oh, won't you come back home? Why won't you come back home? Hello guys, kamusta po kayong lahat? At welcome back dito sa channel natin. Ngayong araw po, kakagaling lang namin nila Tatay Romnick sa bayan po sa sentro ng Rosario, Batangas, at pina-check up namin siya. And then ngayon, mga oras na to, mahaba pa naman yung time natin. Pupuntahan natin si Ash tsaka po si Kat. Kasi nga may natanggap po akong mensahe o message galing sa kanila na pinapasabi daw sa atin. So tayo, bago tayo mag-decision din, ay alamin din muna natin kung totoo nga talaga yung pinapaabot nila na message sa atin, or baka mamaya kwento-kwento lang, di ba? Mahirap naman na asa lang tayo sa sabi-sabi. Maganda pa rin na tayo mismo yung makakasaksi kung talagang totoo yung pinapaabot sa atin. Kaya ngayon kasama ko si JM, andyan sa likod, nag-i-edit na ng vlog kay Tatay Romnick. And then si Luke, dito na rin, kasama na namin, humabol siya kanina at kumuha na nga ng passport sa Lucena. And then tomorrow, ito naman sila JM naman ang kukuha ng passport sa Lipa City, Batangas, kasama mga bata. So ano na lang, kumbaga alamin natin to guys. Sama-sama nating alamin kay nanay nila Ash tsaka ni Kat kung totoo ba talaga tong issue na to. Okay, kung ano maging decision nila, tatanggapin po natin. Ano tayo ano lang, kumbaga tawag dito, irespeto lang natin yung magiging decision nila dito sa pag-uusap namin. So tara, samahan nyo kami, biyahe muna tayo. But nothing brings you back to mine. Still see your friends from time to time. They say you are doing fine. I smile and hold my breath and count to 10. Wish I could say the same. Wish I could say the same. But I've been sleeping with the light on dim. The dark feels heavier without you in. And every chord I strike cries your name. Won't you come back home again? I left the hall light on in case you come back home. Nandito tayo ngayon sa Barangay Salao. Barangay Salao pa din. Ay, iba na yata to. Barangay Salao pa din po ito. Purok 3, Barangay Salao pala. Dito kala Ash at saka kay Kat kasi may nabalitaan ako. So i-confirm lang natin para sigurado. Mahirap naman kasi yung, alam mo yun, nakikinig-kinig lang din tayo sa kwento-kwento. Wala tayong assurance kung totoo ba talaga. Kaya andito tayo ngayon
para siguraduhin kung totoo ba talaga yung nalaman natin, kung talagang yun yung decision na nila, kung final decision na yun. Tara, andito na si Luke. Kanina din namin siya kasama, nag-asikaso siya ng passport. Nandito na umabol. Gino, andito kasama ko kanina pa. Magandang hapon po, ate. Ay, kamusta po? Di po kayo ngayon nag-gamas? Tapos na po ako. Tapos na? Nailagay ko lang itong microphone mo, ha? Sige po. Okay. So, ang mga bata, nagtanghalian na po kayo? Opo. Ano po tinanghalian nyo, Nay? Talong. Talong? Tsaka kanin. Pati itong mga bata kumakain ng gulay? Opo, magaling po sila Galing kumain ng gulay. Maganda naman. Para masanay sila ng gulay. Opo. Galing po ako kahapon ng San Juan kasi namumuti ng talong doon. Nahingi kami ng mga reject. Reject? Nanghingi kayo? So, paano hindi na kayo tinawagan ulit dun sa malalaglag? Meron na po Hindi na ulit kayo tinawagan doon sa trabaho nyo? Hindi na po. Hindi na? Meron na pong nakapasok na iba na nakakuha. Sikat, tsaka si Ash pala, mga iba kung nasan ngayon. Nak, labas kayo dyan. Dito pala. May nagpasa sa akin yung video nung nakaraan. So, binaha kayo dito? Opo. Hanggang saan ang tubig dito nun? Yung mga bata po ang at nag-grass cutter po ako ng time na yun. Sila ang nandito na? Opo. Sila ka tsaka si Ash? Hanggang saan, dito ang tubig? Ganun talaga dito kapag umuulan? Ngayon ko lang po nalaman. Na nagbabaha ng ganun? Ba't ngayon lang ba na-experience yun? Opo. Sa tagal niyo dito? Dito po, ngayon po. Okay. Ngayon lang po bumaha daw dito, sabi nung may-ari. Nang ganun, kabaha. Dapat pupunta kami dito pero tinanong ko muna kung may matutulugan ba yung mga bata. Sinabi naman na meron. Sabi ko baka okay pa naman kasi nakita ko naman yung tubig nga sa may parang hanggang sakong. So iniisip ko kung sa sahig sila natutulog, wala silang tutulugan. Pero saan sila natulog nun? May cutter ba kayo? May cutter ba kayo dyan? Wala po. Saan kayo natulog nun? Okay, mataas dito? Mataas-taas Hindi lang. pumapasok yung Dito lang tubig? po napasok. Ay, okay. Kaya tinatanong ko kaagad kung may matutulugan sila. Kasi kung sinabing wala, ipupunta kami dito ang team at i-alis natin sila dito. Pero sinabi naman nga na may matutulugan. Kaya sabi ko siguro okay naman. Baka hupad din kaagad yung naging baha. Punta kayo dito. Nakupo din eh. Bukay dito. Kamusta kayo, Ash? Okay na mo. Okay Naklito naman. ka. Anong ginawa nyo nung nagbaha dito? Alis lang po yung tubig. Paano, nilimasan nyo? Ay, ganun? Saan nanggagaling yung tubig na yun? Ba't ganun ka taas yung tubig? Dito po umulan po yun malakas po bumaha. O, dun sa likod? Pati din po sa likod. Okay. Pero nakatulog naman kayo that time na maayos. Opo. Wala si mama mo nandito? Ano po? Umuwi po siya galing ng trabaho. Trabaho. So, napasyal din kami dito kasi ayun nga, may natanggap din kasi akong balita na sabi niyo daw ayaw niyo na kaming mag-vlog dito sa inyo. But Parang, oo nga po, parang ayaw ko na pong tanggapin yung inaalok nyo kasi nabasa ko naman po yung mga comment ng tao kasi masakit naman po yun sa akin na naluloko lang ako ng tao at masakit din po yun sa mga anak kong nila na bubulihin ulit sila sa ganong mga na nagkaganon kami dahil sa panluloko namin kasi sanay na silang natakot na silang mabuli lagi nabubuli kasi sila na daw. Kaya pinag-isipan ko naman, sabi ko parang napakahirap naman tanggapin kung ganyan ang isip ng mga tao sa akin kasi manluloko ako at kumbaga scammer, gano'n. Sabi, parang hindi ko kayang lumabas sa bahay na magtitinda kami kung matanggap namin yung card tapos ang iniisip ng tao ay sa panluloko lang namin. Parang hindi ko kayang umarap sa ganyang sitwasyon. Kasi pero yun nga nung marinig ko yun. Kaya din ako dito nagpunta kasi ayoko naman pong maniwala sa sabi-sabi lang o kwento-kwento lang. Ganun talaga din kami. Gusto namin kung may ma-receive kaming ganun na message,
o sinasabi po ng binablog, pupuntahan muna namin para makausap ng tao sa tao, di ba? Opo. So, yun nga po, yun ba ay final decision nyo na? Opo, parang di ko na lang po tatanggapin yung inaalok na ano sa akin. Na negosyo. Opo. So kasi kami guys ay ang lagi namin ding sinusunod ay yung magiging decision din ng tinutulungan. Like Ate Ninya, decision niyang wag dalhin yung anak niyang si Ninyo sa Boys Town. So hindi namin ginagawa. So ang masusunod po ay yung binavlog din kapag sa mga ganitong bagay. Decision nila yung masusunod, hindi po kami. Alam nga naman, alam mo yun, gustong ipipilit mo yung mga bagay at ayaw nga nila. So, ganito. Paano po kayo na kung sakali? Mag-ano na lang po ako, magtatrabaho na lang po ako. Magpupursige na lang po ako kasi parang masayang kumain na pinaghirapan namin. At kahit naghihirap man kami, walang iniisip sa amin ang tao na gano'n. Yun naman po na maghihirapan nyo din naman yun. Kung sakaling nagkaroon kayo ng negosyo na ibibigay namin, kayo din naman talaga maghihirap. No? Kasi kayo maghihirap maglako nun para maubos at maging pera. Diba? Pero ayun nga, syempre, kaya din ako nandito kasi decision nyo po yung masusunod. Kung tatanggapin nyo pa mga tulong namin o hindi na, so kayo po ay nagdidesisyon na wag na lang tanggapin. Opo. Dahil sa mga sinasabi ng mga kababayan natin sa comment section. Ayun po yung sinasabi niyo, di ba? Opo. Paano, Ash, yun yung decision ng mama mo? Okay lang po sa akin. Okay lang. Sa'yo, Kat? Okay naman po. Okay, ayos lang? Okay, kami naman, wala naman kami dito ibang gustong gawin, kundi makatulong sa inyo. So, wala naman tayo dapat lalabas na ganong issue, di ba? Kung wala ding nangyaring ganun na nalaman namin na dito talaga rin pa natutulog si tatay, di ba? Kasi nga, ang pagkakaakala ko din talaga nanay, talagang titindigan mo itong mga anak mo na hindi mo talaga pagpuntahin na dito si tatay. Yun din kasi yung napag-usapan natin at yun din yung pinaniwalaan ko. So kaya nagulat lang din talaga ako nung malaman ko nga na dito pa rin talaga si tatay natutulog. Parang ano lang din po na parang kumbaga napaisip lang din ako doon sa sinabi nyo na titindigin nyo yung mga anak nyo kasi anak nyo sila. Ayun lang din siguro yung inano ng mga manonood natin. Nagdesisyon na po ako nung mabasa ko yung ano nyo na pwede ka nang pumunta dito pero hindi ka naman pwede sa amin titira. Pwede ka naman basta kung gusto mo magpalakas pwede ka na dito kasi hindi ko na tatanggapin yung inaalok sa akin ng vlogger kasi parang okay, sa madaling salita na parang to guys parang ayaw nyo pong tanggapin na lang yung tulong para na sa ganun kumbaga yung usapan din natin si tatay huwag na dito pumunta para kahit paano makakapunta na si tatay dito. Yun na lang po, yun po ba yun? Kasi kung hindi na ninyo tatanggapin yung tulong namin at mawala na kami dito, makakapunta na si tatay dito. Yun ba yun? Hindi naman siya ganun kasi ang ayaw ko lang talaga yung pinag-iisipan ako kasi takot talaga ako makipag-usap sa tao. Takot kami sa tao, sa mga tao. Bihira nga kami makipag sa mga kapitbahay ko nga, di ko kilala kasi bahay, trabaho lang po ako. Takot talaga makipag-usap. Pero nabanggit mo kanina na para makapunta na siya dito kung gusto niya magpagaling. Hindi, nung napagdesisyonan ko na yun, sabi ko, pwede ka na ditong pumunta. Dahil hindi mo naman natatanggapin yung tulong. Oo, kasi doon na. Pero hindi ka naman titira dito sa bahay. Di sa madaling salita nga po na para hindi makapunta-punta na siya dito, hindi isasakripisyo nyo yung tulong. Parang ganun po kasi lumalabas nun parang isasakripisyo nyo yung tulong na pwede nyo matanggap para lang makapunta-punta pa rin dito si tatay. Sa akin kasi parang hindi ko kayang ilabas ang mukha ko na magtitinda ako na makikita ng tao na kaya yan nagkaganyan kasi ang kapal ng mukha niyan. Manloloko yan. Ganon. Kaya parang ayaw ko nang tanggapin. Okay. So, yun, decision nyo po hinanay, Pero kami naman, sa totoo lang, dapat kami magpapasimula kami nung, yun nga, yung gusto ninyo, yung hiling nyo, pasimulan sana namin para magamit nyo na kaagad. Pero yun nga, nung nalaman ko, nagulat din ako. Sabi ko, hala, ano nangyari? Kung kailan, ito na, magsisimula na yung blessing nyo sa buhay.
Tsaka naman nagdesisyon kayo ng ganito. So kami na bilang tao, nire-respeto po namin yung desisyon nyo bilang ina ng mga bata. Ano? Opo. Okay, so basta Nay, sana wag sasamahin loob nyo sa amin kasi kami naman, kung ano lang din naman yung madadatna namin, yun lang din naman talaga, ano? Opo. Hindi naman po ako nagkaano ng sama ng loob. Na, nagpapasalamat pa nga po sa inyo kasi at natulungan nyo nga po kami. Oo, Hindi naman po kayo ang nag-aano sa amin. Natulong nga po kayo sa amin. Pero kasi yung mga taong na mapanghusga ka agad. ayaw ko ho ng ganun. Kasi parang ang tingin ko sa sarili ko, napakaliit. Opo. So, yun guys, kaya nga 'di ba minsan may point si Nanay doon Kaya minsan 'di ba nakikiusap ako kapag na maging maingat tayo sa mga bibitawan natin na komento na kumbaga huwag muna nating i-judge yung tao, kumbaga 'di ba? Kaya nga nagpunta kami dito, ang pakikipag-usap ko kay Nanay mahinahon pa rin. At nandun pa rin yung pakikiusap. Nanay, baka pa pwede na ganito dahil ayaw nga ng mga anak mo nandito sa tatay, baka pwedeng pakiusapan siya na wag muna. Pero yun nga, since siguro sila nag-uusap niya na mag-asawa ay sila po may pag-uusap dyan. So baka napag-usapan naman nila na magtutulungan na lang para makapunta-punta din sa tatay at makita itong mga anak niya. Tama si Nanay kasi guys, kung nandito tayo pa rin sa kanila, hindi talaga rin ako papayag na si tatay ay nandito pa din. Kasi nga, ang iniisip ko ay si Kat tsaka si Ash. Yan kasi yung request nila din sa akin na hindi sila komportable nandito si tatay. Pero, ayun, siguro ito talaga yung mas komportable sila na napunta din dito. Si Nanay siguro kung din, asawa pa rin niya kasi yun, tsaka anak niya pa rin kasi itong mga to ni tatay. Kasi hindi naman po yung tatalagay kasi magtatrabaho po ako sa malayo. Baka makapunta akong Maynila. Hindi sila lang dito. Paano po itong dalawa, may iwan na naman sa asawa mo? Hindi naman po hindi to stay. Hindi talaga siya stay dito sa amin. Kasi yun ang usapan namin. Pag wala ako, hindi ka pwede sa bahay. Papaalam mo kung uuwi ka o hindi kasi nasa akin ang desisyon nun. Opo, Nay. Pero, paano, Nay, kung gugustuhin niya matulog pa rin dito ng gabi? Ay, hindi po. Hindi po yan. Wala na po kayo magagawa nun kasi malayo po kayo. Kapag may trabaho ka. Pag sinabi ko naman na hindi, maano naman siya, masunurin naman. Pag sinabi niyang bawal, hindi talaga siya na Kasi, Nay, sa totoo lang, yun nga, nagtatanong-tanong din kami sa ibang mga nakakilala sa inyo na yun nga, nung time na nangyari yun, sabi ko hindi naman pala totoo na dito ang totoo sa tatay at sabi nga lang nila, bakit daw po hindi ninyo sinasabi yung totoo na dito talaga, bakit daw po kumbaga naglalay kayo sa amin na kaming tumutulong na mas ikatutuwa namin kung ano yung totoo talagang nangyayari. Okay lang naman sa amin yun kung yun talaga yung decision nyo, why not, basta magpakatotoo lang tayo. Pero yun nga, nung sinasabi nila na bakit daw hindi daw po ninyo sabihin yung katotohanan talaga, na dito pa rin naman talaga daw si tatay. Pero decision nyo naman po yan. Kung sa tingin nyo naman po ay yan yung makakabuti, hindi kayo pong bahala na Opo. Sige, so ako gusto ko talaga kayo matulungan sa totoo lang. Kaya nga po sobrang saya ko nung handa makipagtulungan yung sponsor sa amin para lang po kayo mabigyan ng negosyo na, di ba, sabi nga pag-isipan nyo, binigyan ko kayo ng oras kung anong negosyo yung kaya nyo. Nanay? Pero yun nga, wala naman po kayo magagawa kung ganyan talaga. Final decision na talaga yan, Nay. Opo. Final decision na. Ikaw, Ash, final decision na ba yan? Opo. Ikaw, Kat? So, okay. Wala po kayong magagawa ang team. Wala po magagawa sa decision kapag mismo yung may katawan na po ang umayaw. Wala na po kayong magagawa doon. Respeto na lang natin siguro. Ipag-pray na lang din natin sila Nanay na sana bigyan sila naman ng magandang opportunity ni God para na sa ganun ito pong mga bata ay maging maayos po yung buhay nila. Sana bigyan nila ng magandang trabaho si Nanay. Yan ang magandang trabaho si Nanay para si Nanay may provide din at ilayo sana sa kapahamakan tong magkakapatid. Yun na lang ipag-pray natin. Sama natin sa prayer tong pamilya ni Nanay, sila Kat. Yun na lang isa sa may tutulong natin sa kanila. Isama natin sa prayer. Okay? So basta guys, tayo nakabase lang tayo. So kung ano yung totoong kwento na lalabas sa kanila.
Yun lang naman yung pinagbabasehan natin, wala namang iba. Ano kung ano yung napapanood nyo, ayun talaga yung mga captured niya kasi yun yung nangyayari. Okay? So, sige po, nanay. Masaya kami na nakilala namin kayo. Thank you po. Maraming salamat. Sana magkita pa rin tayo susunod. At kung sakali makasalubong ko, sana batiin niyo ako. Ay, oo naman. Wala naman kung problema. Para kung ano man yung kaya pa rin namin may bigay kung magkita tayo. Ha? Baka nga po makalipat kami ng San Juan kasi naghahanap po ako ng bahay na malilipatan. San Juan? Doon po talaga kami. Kung saan kayo tingin nyo magiging mapayapang pag-iisip nyo, doon kayo. Ha? Okay. Sige. Kat, tapos tayo. Ash. Salamat ha. Thank you po. Mag-iingat kayo dito. Maraming Kunin ko na salamat yan. po. Sige po. Kung ano man. Nay. Alright, so paano? Labas tayo? Tara. Punta na muna kami, Nay. Okay guys, so palabas na tayo. So, ayun, wala naman tayong magawa kahit nagustuhin natin kapag ayaw na ng beneficiary. Is wala tayong magagawa, di ba? Kaya nga, di ba, sinabi ko dati kay Ate Ninya na kung si Ate Ninya na mismo yung ayaw, wala tayong magagawa doon. Di ba? Pero kung ibang tao at yung beneficiary ay okay pa rin naman sa kanila na binablog sila tinutulungan, diretso pa rin po tayo doon. So, ito lang ang problema kapag ayaw na mismo ng binablog, wala tayong magagawa. Diba? Irespeto yung decision nila. Hindi naman tayo para ano yung, alam mo yun, ipagsiksikan din yung sarili natin at tayo parang tayo lang yung magpupumilit na matulungan sila at mabago yung buhay. Hindi naman po ganun, hindi naman po pwede yun. Diba? Decision pa rin nila yan. Diba? Tayo alalay lang tayo. Okay, labas tayo. So ayun nga guys, palabas na kami ng area nila Ash tsaka ni Kat. Ayun nga lang, nakakalungkot lang din talagang isipin guys yung nangyari, no? Totoo pala na talagang decision pala nila na magpa-stop na ng pag-vlog sa atin. So ito guys, ano din para sa ating mga manonood, kung minsan talaga magbigay, kumbaga maging neutral tayo din sa mga ibibigay natin na comment, kasi kagaya niyan, may mga tao na hindi din mauunawaan yung mga suggestion ng iba o opinion ng iba o hindi open sa mga ganito kagaya nila, masasaktan sila. Pero ayun nga, naunawaan ko kayo mga viewers kasi nakikita ko din naman talaga na, at saka marami din naman talaga nagpatunay na totoo nga talaga yung ipinalabas natin sa vlog natin na talagang doon pa din naman talaga nakatira si tatay. At saka nakita ko din kay nanay na parang priority niya din siguro na si tatay ay makasama. Baka naniniwala lang din talaga si nanay siguro na baka may pag-asa pang maging maayos yung pamilya nila. Baka siguro yun yung pinaniniwalaan niya. Kaya naramdam ko naman talaga na isinugal ni nanay yung mga possible na pwede nilang matanggap sa atin kumpara dun sa kay tatay. Kasi nakita ko na hindi lang din talaga yun yung pinakang main reason niya. Ang pinakang main reason ni nanay ay dahil tayo yung nagpapatigil sa pagpunta kay tatay doon, yun na lang i-give up niya basta makapunta pa rin si tatay doon, diba? Siguro naman nagets nyo naman yun. Pero respeto na lang natin kung ano yung decision ni nanay para sa pamilya nila, kasi pamilya naman po nila yan. Ay sila po ang may decision dyan, tayo naman nandito lang para umalalay sa kanila at gumawa ng paraan para kahit paano mabago yung buhay para sa kanila. Pero yun nga, sila naman na po ang nagdesisyon, kaya wala tayong magawa kundi ibigay o pagbigyan kung ano yung kagustuhan nila. Okay, yun lang naman. At sana maunawaan ng lahat, maunawaan ng lahat. At muli, maraming salamat na lang sa lahat din po ng sumama sa naging vlog namin ngayon, kala Ash at saka kay Kat. Nawa sana ipag-pray natin pa rin sila kahit na ganun. Ipag-pray natin na sana ay maging maayos yung buhay nila sa piling ng kanilang tatay. Yun lang. At sana wag na maulit-ulit kung ano may nangyari dati, di ba? Kung ano siguro pinaniniwalaan ni nanay na magbabago pa, sana mangyari. Yun lang naman. Magtulong-tulong na lang sila. Okay, maraming salamat po muli, Marcos TV channel. Supportahan nyo tong channel natin. At maging ang channel ni Commander, sana supportahan nyo din yung mga personal vlogs namin. And Rans TV, supportahan nyo din. Maraming salamat po. Kita-kits po tayo sa mga susunod pa namin na pwedeng maging vlog. Maraming salamat. God bless po.